Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila sampal nga ito kay Lisa Smugs at kay Tunying dahil linabas na ang ebidensya na hinihingi nila. Dito nga natin makikita na talagang pinatunayan nga ni Madam Maharlika na meron tanim ebidensya at marami din di umanong nagprotesta at nagsabi di umano kay Madam Maharlika. Kaya naman talagang ibinulgar ito sa media. Dito natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang kayang-kaya nga nila magtanim ng ebidensya sa walang mga kaso at tila sila ang nakukulong at sila na lang ang nagpag-iinitan ng taong bayan dahil mali-mali at nakatanim na ng ebidensya ang mga pulpolitiko na mga ito. Kaya naman ngayon nga ay talagang hindi nakawala si Tunying at si Lisa Smugs dahil talagang linabas nga ang ebidensya na talagang magpapatunay na nagkaroon ng tanim ebidensya. Dito natin makikita kung proprotektahan pa ba ito ng mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan dahil maliwanag na may ebidensya, ngunit kayang-kaya na naman nila itong baguhin at baliktarin ang laban dahil kung makikita natin mga kaibigan, nagsama-sama na ang mga korap na opisyales sa ating government na hindi na masolusyonan ang mga problema ng bansang Pilipinas at ginagawa na lang nila ang kanilang gusto. Kaya naman humihiling ang taong bayan na talagang harapin ito ng matitinong mga senador at kongrehista para imbestigahan ang kaso na ito, lalong-lalo na ang problema sa bansang Pilipinas at sa loob ng Malacanang. Well mga kaibigan, para nga sa kadagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. So, ilabas ang ebidensya, sabi ni Blue Collar Job. Sa mga kapunta pa lang dito sa aking channel, ako po ay tinaniman ng kaso ni Tuning Taerna, okay, sa pakikipagsabwatan ng kanyang amo na si Lisa Smugs or yung first ahas. Ulitin ko mga palangga na tinaniman nila ako ng kaso at ginawa nila ako ng fake address dyan sa Pilipinas kasi sa lahat ng nakakilala sa akin ng 2015, when I started vlogging, ako po ay nilisan ko na ang Pilipinas at dito na ako nanirahan kasama ang aking buena pamilya. Dadan, cheers! Ngayon, di ba, in-explain ko na sa inyo na ang ginawa ni Tuning Taberna, no, Taerna, at syempre pakikipagsabuatan ni Lisa Smugs dahil syempre galit na galit sila sa akin mga kababayan dahil ini-expose natin ang kanilang kawalanghiyaan. Okay? Ulitin ko po muli, nagtanim sila ng kaso sa akin at ginawa nila ako ng fake address. Today, papakita ko ang ebidensyang napakalinaw. Actually, we have Exhibit ABC, pero ngayon Exhibit A lang muna. So, in-explain ko na sa inyo, enable for them to send the subpoena, di ba? O yung summon ay ginawa nila ako ng address ayon sa pakalat nila sa number 96 Dr. Sixto Antonio Avenue, Barangay Rosario, Pasig City. Sa nakaraang vlog natin, sinabi ko rin sa inyo na kung hindi ito alam ng presiding judge na si presiding judge Maria Ami Fider Reyes o Fider Reyes. So sabi ko nga po palangga, kung ito ay ito ay ginawa ni Tuning sa basbas ni Lisa Smugs, kung ito ay hindi alam ng Pampanga Regional Trial Court, ay minislead nila ang korte at very malicious at very super abusive of power, mga palangga. So ngayon, review lang muna tayo. So niloko nila ang prosecution. Niloko nila ang Pampanga Regional Trial Court, which is, ito ay 3rd Judicial Region nasa Branch 42, San Fernando, Pampanga, based dun sa mga sinisend nyo sa aking
information kung ito ay may talagang nirelease. Kaya nga, shout out dito sa judge na ito na si Judge Maria Ami Faith Federreyes ng 3rd Judicial o ng RTC 3rd Judicial Region Branch 42 of San Fernando, Pampanga, na siya ay niloko ni Tuning Taerna na kung saan ay sinuplayan siya ng peking address at tinamnan nila ako ng peking kaso. Kaya kailangan maging marinig ng buong Pilipino kasi pwede po nilang gawin sa inyo kahit kayo ay nasa Japan, nasa Amerika, kung saan man kayo lupalop ng mundo. Kunyari, alam nila yung pangalan mo. O, kunyari si si Jay Crebello, kunyari si Jay Crebello, nasa Japan ka, kunyari Jay, galit sa'yo yung dati mong kaibigan, dati mong kakilala, dati mong ka-office mate. Buang-buang lang siya, gusto kanyang taniman ng kaso kahit wala kang ginawang kaso. So kahit nasa Japan ka, gagamitin niya yung buong pangalan mo, Jay Crebello, magpa-file siya sa piskalya, tapos ngayon mag-iimbento siya ng address, kunyari itong inimbento niya, number 96 Dr. Sixto Avenue, pero hindi ka talaga nakatira doon, di ba? Dahil kay base ka na sa Japan, okay? So ang gagawin niya, or pabalik-balik ka sa Pilipinas, ang gagawin nila ay tinanamanan ka ng peking kaso, tanim kaso, at peking address. So ngayon, dahil ang bulok ng sistema sa Pilipinas na kapag hindi ka daw sumagot, nagtanong-tanong tayo, pag hindi mo sinagot yung subpoena mo o yung summon mo, ay ngayon, dadalhin nila na ngayon sa court at mga palangga, i-issuehan ka ng warrant of arrest, which is ito po ang kanilang pinapakalat ngayon against your alindog, the fact, nilofact, na alam ninyo na ako ay nasa Amerika at ang intensyon nila ay i-discredit ako o para sirain ang aking alindog. So ngayong araw na ito mga palangga, are you ready? Pinapuntahan po natin ang number 96 Dr. Sixto Antonio Avenue. Actually, meron tayong palangga na laging nagvo-volunteer na sinasabi niya sa akin, Miss Maharlika, puntahan namin yung address na number 96 Dr. Sixto kung saan tanungin namin kung kakilala ka doon. Kasi mga palangga, kung tumira ang isang tao doon for so many years, kilala nila pati mukha mo. Tumanda ka man, kilala ka. Eto na. Are you ready? Ayan na palaga. Kaya, pwede mo magtanong, saan po yung number 96 dito? Ayan po. May tatanong lang po kami. Kailan niyo po to, ng babaeng to? Ito po siya sa Facebook po. Anak, iganun mo nga kung kilala ni Kuya. Kayo po, kilala niyo po siya? Baka po kilala niyo si Claire Eden Contreras. Matagal na po kayo dito. Oo. Kasi late mo taga rito. Lihiti mo na kayo sa dito. Kilala niyo si Claire, kumbaga natira siya dyan. Oh, yung babae. Babae, ito po siya. Mataba, asawa niya yung pogi. Si Maharlika po, kilala po siya sa YouTube, tsaka sa Facebook. Hindi siya yan. Hindi ba niya mo niya? Iba po yung Claire na kilala niyo. Hindi, yung inaanap niya na Contreras. Siya po, nasa Amerika na po kasi siya. Siya si Claire Contreras, si Maharlika, yung sikat pong vlogger. Hindi, baka ginamit niya lang yan. Dahil may nag-update yung pulis, tinanong sa akin. Ano po sa Sir, akin? kilala niyo yung 96 Contreras, Eden. Oo, Di ba? opo, Eden. Eden Contreras. Opo. Nisip ko. Familiar sa akin. Sabi niya, sir, vlogger po ba yun? Sabi ko, sir, hindi vlogger yun. Ano po yung kapangalan niya? Baka ginamit niya yan, yung pangalan mukha na yan. Sabi niya, sir, anong kaso niya? Ano sabi Sir, mo? ito po yung kaso galing kay Anthony Taberna. Anong kaso niya yung... Cyber libel. Cyber libel. Okay. Hindi sa yan, baka ginamit niya lang yung mukha na yan. Pero, ilang years na po kayo dito sa 9660? Tagal no? Ay. Kung halimbawa yung Claire, halimbawa Apo. Sige nga po. yung picture ko, hindi na ginamit ko, ginamit ko yung picture ko. Hindi sa yan eh. Nako, nag-ex na. Okay po. Siyempre, may gagawin kami hindi maganda eh. Pag may... Pero sir, sabi nyo, mayroong pulis na nagpunta. Mga kailan po yun? Mga isang buwan. Wala pa. May mga isang buwan. And then, pero ako, sir, pati nga ang picture mga, sir, malabo. Hindi na makita.
Kanya, ang alam ko sir, pangalan niya, Eden Contreras. Pero hindi Claire, walang Claire. Hindi ko lang alam. Eden. Pero anong taon yun, kuya? Nung wala na sila rito, mga 8 years na. Mga 8 years na nawala dito sa Pasig. Dati Ano po yun, nag-renta lang? Kanina po dati yan, dati pong mapera yan. Oh. Mabait pa tao yan. Nagulat nga kami. Ang asawa, sabi nyo, itsura. Oo, pogi. Ano pong matangkad, ano po? Mataas ang mga sword, mga pasok ko, mga pipes. Ay, gano'n, maparsi. Ay, daddy, dadaan po ba kayo sa Bali pangalawa po kayo sa ba't nadali rin ngayon? Hindi kasi po, gusto nga kasi namin siyang matunton. So, di ba po, ang kaso Dito po ba yung kasi, picture parang- sige nga po, Parang dito malinaw yung picture niya. yan, siya po talaga. medyo payat na siya dyan. Pero yung dito, Pero artist, ano po siya, kilala po siyang vlogger eh. hindi vlogger yan. Baka ginamit niya lang yung So, yung Eden Contreras dyan, wala na dyan. hindi vlogger. Oh, Ewan ko lang po kasi nung umalis siya dyan, nagtatrabaho yan. saan po? Nag-uusina dito dati sa Jenny's Garments. Ah, sa garment. Pero sa tingin niyo, mga ilang taon na siya? Sa tingin niyo po? Mga hindi kayo nagkakalala. Hindi kami nagkakalayo. Malaking babae siya. Kaputi. Pero mas maganda yung pinakita yung picture, hindi siya yan. Ayan, yan na lang yung points mo lang. Mas maganda ang lola daw. Ayan ang ebidensya. Okay. Kasi kahit namayad siya, kilala ko. Kilala mo. So sa tingin niyo po, ginamit lang yung pangalan. Ginamit niya yung picture. Pero yung picture, Hindi siya yan. kumuha siya ng picture sa Facebook. Siguro ko, Yan sa tingin ko Hello. At nag-get niya na yung ibig sabihin. Opo. Yan, hindi naman yun yung edit Opo, talaga. ito po. Tingnan niyo po, kuya. Kuya, kilala niyo ba siya sa Facebook, sa YouTube? Si Maharlika, search niyo po. Hindi ginamit niya to. So, hindi kawawa po itong picture na to. Oo, hindi. Hindi Ayan po, siya. ayan po. Ayan. Anong pangalan niya? Maharlika po sa Facebook. Ayan po, verified po yung account. So, ginamit po yung litrato niya. Hindi man si Ate Jeding to eh. Tawag ko dito, Ate Cheden. Ate Eden. Eden. Okay po. Hindi siya to. Kahit sabi mong namayat siya, kilala ko mukha niya. Ang buhok niya, ganyan din, pero hindi siya. Pero hindi siya. Mas bata yan eh. Okay. Mas bata. Kung di ako nagkakamali, ang edad nito baka nasa mga 35 lang. Yun yung nagdala palangga, di ba? Mas bata daw ang picture ni Maharlika, mas 35. Kuya, may aginaldo ka. Hindi po. So, si Ate Eden ang sabi Eden niya. Contreras. At matanda po ako sa kanya. Okay. Mabait po Ano yan. po yung buong pamilya po nila dito sa street? Ano, iganun mo nga to. Ito po, pag-aari nila to? Hindi po. Yun lang po Unit. lang po. Ano po ba to? Apartment? Hindi po. Awarded? Ito, yung nabili po nila yan. Nabili ka nadali rin para kayo. Gusto namin kasi maano. So meaning, ang naapektuhan po ngayon, yung totoong mukha nito na nasa Amerika. Hindi po yan. Actually, makat ko lang palangga. Ang mas naapektuhan actually yung Eden Contreras kasi may certain Eden Contreras, lakayan ko lang yung face value ko Ayan. May Eden Contreras daw talaga na nakatira doon. Imagine mo na nanahimik yung tao, hindi na siya nakatira doon. I don't know paano nila hinanap yung kapangalan pero wala namang Claire. It's like ang first name is Eden. So kawawa po talaga kasi hindi lang ito pwedeng gawin dun sa yung real na Eden Contreras na taga number 9662. Hindi maaring ginagawa na po ito ngayon sa inyo lahat. Sa inyo lahat, sa inyong mga wait a minute. Sa inyong mga kamag-anak. So, tignan natin. Balik natin. Nag-aalaman niya. Yun nga po. Paano po yun? Nalatwala po. Kawawa naman yung tao. Ito po yung ito po yung warrant. Kaya po may pulis na nagpunta. Ayan po. Pinakita mo na. 10,000 ang bail. Ano pangalan niya? Ayan po. Claire. Ayan, Eden niya. Ayan. Ayan. Contreras. Eden Contreras nga. So meaning yung Pangalan niya talaga yon. Pero hindi siya. Hindi yan sa picture.
So kung sa NBI namin to, kasi naka-copy furnish ang NBI eh. Tsaka ang Bureau of Immigration eh. So ang mapapahamak itong babae nga sa picture. Opo. Na hindi naman siya. Ginamit lang. Sabihin ba? Ginamit, ito na yung pangalan niya, pero yung mukha hindi siya. Kasi din naman si Edeline eh. Ito parang hawig sa dyan. Hawig sa dyan. Pero Siya dito rin hindi yan eh. na. Latest na po yan. Yun na pong pinaka-latest. Ito dito parang hawig siya. Pero pagdating dito, Hindi po. wala hindi. Kasi kung ano May anak po ba to? ano po, puro lalaki. Puro lalaki ang anak. Si ano, Pabanggit nga po, Daddy. Baka lang sakali. Chano, Chano ang anak ni Eden yung Clark. panganay. Opo. Tapos si Gabi. Gabi. Gabi, hindi ka matanda. Ganun po. Basta puro So, puro lalaki ang anak ni Eden Contreras. Opo. Yung kahulihan ng bulsa, naging bakla. Yung binakla nila. Oh. Nambra. Pero wala na po sila naiwan na kamag-anak dito. So talaga po napagkakamalan ba yung unang 96? Kasi nagpunta Ito kami na naman doon nanay. 96. Sa may bunga, nakarating ako doon. Pero nun mo Ito talaga yung Dr. Sixto. Itong skinita na to. Kasi So ano, Santos Solano, Pao. Opo. Ito. Kaya po yung police dito nagpunta. Tinanong nga ako, boss, Ay, matagal na po wala si talaga nadali din pala kayo. Okay po. Kasi dati nakakwentuhan ko yan. Ay talaga po. Oo, Pero mabait po siya. sa akin, mabait sa akin. Dito po sa lugar sa Pasig, wala po siyang Wala po. na agrabyado. Wala. Sa mga anak po niya. Wala. Gulat nga ako yung bumaksak yung mga negosyo nila. May negosyo sila. Ano po negosyo ni Eden Contreras noon? Parang sabon lang. Ano po? Parang mga sabon lang, mamalitan lang. Ano po siya, sa... naglakaso siya. Dito sa may EPR. ano po yun? Mga parang... Pizza, dati. Kumalan dyan ng franchise. Kumuha siya ng franchise. Napalitaan ko lang na yun nga, bumagsak. Opo. Pero wala na kayong malita sa kanya. 8 years pa Wala yun. po. Kaya nga, sabi ko, sayang. Nasa taas na sila. Baba pa. Pagkulat nga ako, pinaghahanap ng pulis. Nga po eh. Pero yung asawa niya, kabatian nyo. Ano pong pangalan ng asawa ni Eden? Baka po doon matrace namin. Baka po sakaling matulungan nyo kami. Matrace natin. No? Pangalan. Basta ang So asawa ng kapangalan Pogi. pala. Pogi po. Di ba, di ganyan ang pangalan. Di makikita nyo sa Facebook yan kung anong pangalan ng asawa niya. Wala ba ano. Ayun, ilang anak niya. Dahil tinanong niya sa picture na yan. Basta ang anak niya po. Dalawang anak ko, puro babae. Ang bait yan. Super bait yan. Nakalimutan ko ng pangalan ng asawa niya. Asawa niya din Opo. Super bait yan. Walang ilang gabi at dito yan. Tapos ngayon biglang nila. Sabi mo, may pangalan gamit yan. Sabi ko, sayang. Yung mga sasakyan sila. Ano po yung parang mga pick-up laro. Ganun. Tapos ano po, nagkaroon din po ng ano yan. Parang mula nung bumakta. Hi, Sam! Sabi, So 8 years ago, dito siya. hindi, 8 taon na ang nakalipas nung umalis sila. bait yan. Walang imitangan dito yan. Walang imitangan. Nagulat na lang ako eh, nung may nagsabi sa akin. Kaya nga po ito, kinumpay ko po yung paper para pag makita. Talaga po yung binigay na ito. Ano province na nyo nagdyan? Ano po bang probinsya niyo? Pagkakaalam ko po, Bicol. Dito lang. Doon yung malalang Bicol dyan. So, matetrace namin dun, no? Oo, pagka yung sa mukha niya na hindi siya Bicol, ginamit niya lang yung mukha niya. Okay. Kasi kahit mamayat siya, kilala ko siya. Then, ang ganda-ganda niya siya, nakabata. Oh my God, gusto ko Ano yun. pang ginamit niya yung Bicol na yan. Ang kawawa yun. Paano niya kung pagka naman ng may prakabaw na Siya yung paano mangyayari? Sino yung didemanda niya? ayun nga. O halimbawa, Sige po. ako si Eden, ginamit ko picture mo. Oo. O paano mangyayari? Di kakasuhan niyo yung ano. Pangalan mo pero litrato ko. O paano yun? Sino kakasuhan din ako? Kaya ginamit ko yung mukha mo. Kaso hindi na namin ikaw matrace. Oo. Kasi ang mukha ko. O kawawa yung ginamit ng mukha.
Hindi mo talaga siya yun. Napapanood din. So, ito hindi po talaga si ano yan. Yan po kasi talaga ang official. Yan po ang official niya. Ito po, kuya. Kilala niyo po ito, si Anthony Taberna, yung artista. Saka yung asawa niya, si Rosel. Oo naman. Siya po ang nagdemanda. Ayan po yung si Anthony Taberna at yung asawa. Then, ayan po yung nanumpa siya sa Pampanga, si Anthony. Fiscal po ata ito. Ganun. Apo. Tapos ito po yung arrest warrant. Pati, So- si Taberna pa lang na ano niya. So, apo. Pero hindi talaga. So, hindi po talaga si Eden Contreras yan. Oh, sige nga po. Salamat Kasi po. hindi, kahit ito, hindi talaga siya. Opo. Pero isa yan ha. Opo. Iisang-iisa po talaga. Ganyan-ganyan po talaga ang itsura. Wala, hindi si Ate Eden to. Ate Ate Eden. Hindi. Kasi posible, super ganda naman to eh. Ay. May tsura din siya. Kumbaga ano to, 100%. Si Eden, 65% lang. Hindi siya yan. So, Tama yung in-address, tama yung pangalan. Pero yung nakalagay sa picture dyan, hindi si Eden Contreras yan. Nagulan nga, sabi ng mga boys, sir, ano to vlogger? Sir, ano to? O sa tingnan ko nga picture. pinakita rin sa inyo. Hindi, medyo malabo daw. May nakita, hindi siya yan. Okay, makawawa yung ginamit sa picture. Itong vlogger, kawawa. Oo, kapag yan. May ilang buwan na yan. Eh, di ba po nung July po ata ito? Ay, sabi ni Kuya, may nagpuntang pulis, July ba? Ang isang buwan, lagay mo lang sa isang buwan. Oo. 2 buwan na ngayon. Ito lang, hindi pa siguro alam nung picture na yan. Siyempre, pag nalaman yan, mag-a-apping yan. Didemanda niyan yung mga... Oo. Oo. So talagang likas na taga-Pasig ba talaga yung Eden na yun? Hindi yun. Hindi. Ano lang, Nabili niya lang dayo? yan. Nabili niya lang yan. Tapos taga-Bicol. Oo, nangungupahan niya. Nabili kay Kapo. Dati may-ari. Ano pong apelido nung dati may-ari ng kabilan niya? Baka doon matrace natin. Wala. Di mo magkakilala yan. Kasi ang pansyati yan, walang kamag-anak dito yan. Nangupahan lang yan. Matagal din sila nakupahan dito. Dati doon sila sa kabila sa tayan. Nag-aanap na yan, nag-office sila pa nila. Ang bait siya, nagulat na nga. Nag-office sila. Maliliit pa anak nun o malalaki na? Ano po ba yung pangalan? Maliliit ang anak po niya. Basta suma total. Ang panganay po niyang anak, mga tingin niyo ilang taon? Sa ngayon ba, Opo, kung susumahin yung anak ni Eden ngayon. yan sa amin, mga taon. Doon kung nasa naglalaro po 14 anyos. 14 years old yung panganay ni Eden. Ako, di ako nag-kami nasa 13 hanggang 15. Oo. Das lalaki. Puro lalaki. Puro lalaki. Mahirap na rin ano yung mga yun, no? Marami rin pala. Ang Contreras po, asawa niya. Oo. So, hindi niyo alam yung apelido niya nung pagkadalaga? Ay, hindi ko alam. Kasi hindi matigal yun. Yun po, binagay po namin at para i-validate yung 96 kung may nakatira talagang Meron. Eden. Eden, namer siya. Eden. Pero walang Claire, Eden lang. Contreras yung asawa niya. Pwede niyo po ano sa Itong babae. ito, buong 96 Opo. ito. Ang tawag po dyan, Kasi Santos. Ali-ali. Hindi, Santos Soriano Compound, tawag po dyan. 96. Ano po ito, bilang naman? 96A, 96B, gano'n, yung mga pinto. Oo, may mga ganun eh, may E. Pero yung Eden, siya na nga yan. Kasi may pulis na ngayon ng punta eh, no? Eh, syempre, mas magaling nga yung pulis maghanap eh, no? Nakatambay ko, tinanong ko na iniisip ko. Ako po doon, dati po sila dati nakatira, si Ate Eden. Tawag ko po doon Eden, kahit matanda ko. Kuya, saan sila nakatira dyan? Sabi ko, wala na po. Mga ilang taon na. Kung mga walang taon na. Wala kang ano kuya kasi na ano, sabi ko, wala na po. Bakit sir, anong problema? Sir, ano, kuya, ano to? Ano? Dati bang vlogger yan, kuya? Hindi po eh. Ay, hindi. Sabi ko, hindi po vlogger yan. Sayang.
So yung mga nakatira dito, kahit tanongin ko, hindi na rin nila kilala. Kayo ang lihiti mo, yung iba dito bago. Hindi, siya kilala rin siya. Yung dumaan kanina, ayun, kilala siya. Kilala si nanay? Kilala. Pwede ba matanong si mami para lang maano kung, at syempre babae, yung pwede na mag-describe. Subukan nyo. Oo. Ayan, ayan. Tapos mga, ayan, pwede niyan? Opo, hindi. Ito po. Hindi rin. Ito po, para makita niyo sa liwanag. Hindi. Malayo. So si Eden Contreras nakakilala niyo, ano pong itsura? Ano? Mango sabi. Ah, chubby. Okay, so, mga ilang taon po kaya, mami? Siguro mga nasa. Ewan ko na 50 yun. 50 Wala na. sikote. Ma'am, tapos si Eden po, matagal niyo na siyang nakasama dito sa 96. Oo, matalang. Oh, okay. Pero hindi yan. So ito po. Hindi po siya yan. Sabi ko nga, hindi nga yan. Ah, okay. Ang kawawa, yan yung picture, yan ang kawawa. Oo. Ginamit yung picture. Okay po. Hindi talaga Natanong po siya ba kayo ng pulis? No? Kasi nagpunta na rin po yata yung pulis. Kasi ito po yung Yung anak niya. warrant of arrest. Ah, Yata tatlo. dalawa. Puro lalaki yun. Tatlo. Yung muna yung bakla, yung naging bakla. Ah, ganyan po na. So, pang ilan na po ako nagtanong? Pangalawa na naghanap. Pulis, tapos ako. Maraming salamat, mami. Totoong merong Eden Contreras. Pero iba itsura. Para sinabi niya atin, di ba? Oo. Hindi naman sabi niya, kilala niya si Eden. Tapos Contreras yung asawa. Salamat po, God bless. Thank you. Ayan, tanggalin na yan natin. Okay, ano ang hatol? Guilty! Diba? Ayon sa Fair Ladies International Trial Court, guilty ang mga jutang Genimes. Okay, ano yung mga points? Mga palangga. Unang-una dumatay sa magandang points, di ba? Ang sabi, ang mga anak ay puro lalaki. Wala po ako lalaking anak. Okay? At ang sabi, ang mga anak 13 to 15. So, ang mga anak ko, may apo na nga ako, di ba? Ang anak ko ay nasa 20s na sila. Okay? So, another thing, Bicol, ang Contreras na sinasabing nakatira dyan ay mga taga Bicol. Hindi po ako taga Bicol, taga Bisaya ako. So, talagang 100% kung gaano sinabi ni Kuya na 100% ang aking alindog ay 100% din ang kasinungalingan ni Toning Taerna at siyempre ng kanyang amo na si Liza Smugs dahil si Liza ang nasa likod niyan. So, pinaka-importanting point mga palangga, kung napansin ninyo, ang sabi niya may pumuntang polis kasi yun talaga yung number 96 Dr. Sixto. Tama yung address. Sabi ni Kuya, nung pumunta yung polis, mga palangga, nagpakita ng picture pero malabo. Bakit ka kung talagang gusto nilang i-serve ang subpoena or yung summon sa certain, Claire Eden Contreras, aka Maharlika, in the first place, di ba? Dapat maliliwanag ang picture. But we all know, you all know, na hindi na po ako nakatira sa Pilipinas. For the sake of the conversation lang, para malinawan ng ating mga kababayan, alam niyong lahat na hindi po ako nakatira sa Pilipinas. Nandito ako sa California. Sa everyday kong pagbablog, nakikita niyo ako, di ba? Kung nakita niyo ako, nag-vlog ako dyan sa Sixto Drive na yan, Sixto Drive, Dr. Sixto Avenue, di ba? Doon pa lang. Pero alam naman natin na sinungaling. Ano ang suspecha ko dito? Yung police, syempre siya yung server. Yung police, mga palangga, pwedeng kasabwat or sabihin na natin hindi niya alam, pero parang napaka-imposible. Kasi bilang isang police, dapat ginawa niya yung due diligence na tinatawag ng isang mga lingkod bayan na sinabi niya sa counter clerk o sa court na judge o attorney o whatever. Yung pinuntahan ko pong 9662, wala pong nakatirang vlogger. So, mali po yung address. Tsaka, actually, kung ito ay kasabwat ng ang police na yung server, so dapat, kung kasabwat, alam nila na talagang there's no such Boljakera or Maharlika na sa 96 Sixto Drive. So, yun yung totoo. Alam naman natin. So, pero binibigyan natin ng benefit of the doubt, even the presiding judge na sinasabi nila
na kasi nagpapakalat sila ng tanim kaso at tanim address. Wala akong natanggap. Definitely wala talaga ako palanggang matatanggap na subpoena or summon or anything warrant of arrest na pinapakalat nila to discredit me para sirain ako sa taong bayan kasi nga because of my expose, ulitin ko, kung si Tuning Taerna, okay, in the first place na nag-file siya ng reklamo ng kanyang complaint dun sa sa piskalya at sinabi niya ang totoo kasi sumumpa siya ng kasinungalingan na ako ay nakatira doon sa number 96 Sixto Antonio na yon. So kung sinabi ni Tuning na si Maharlika ay nakatira sa Amerika, basura na kaagad yun. Right? Basura na kaagad yun. Kaya ako po pinapaliwanag to sa inyo para talagang educational to. Dahil ang dami nag-message sa akin, ma'am, ginawan din po ako ng ganyan. Biktima ako ng ganyang klaseng tinamnan ako ng kaso. Sa kabilang address, nagulat na lang ako may warrant of arrest. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si Madam Maharlika na labanan ang mga korap na opisyalis na ito na kahit si Tunying at Lisa Smugs ang magsama-sama ay hindi nga ito uurungan kahit alam niya na magkakaroon ng tanim ebidensya. Ngunit handa niya itong harapin kahit ano pang kaso ang ihihain ng dalawang pulpul na ito. Kahit pa magsama-sama sila ay talagang haharapin nga ni Madam Maharlika at ng taong bayan itong dalawang ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.